Noong ika-28 ng Agosto taong 2023, sa campus ng University of North Carolina sa Chapel Hill na matatagpuan sa Orange County, North Carolina, Estados Unidos, abala ang buong pamantasan habang nagsisimula ang panibagong taong pang-akademiko. Karaniwan sanang masigla ang kapaligiran sa mga unang araw ng klase, ngunit biglang napalitan ang masayang atmosfera ng isang insidenteng walang sinuman ang inaasahan. Bandang 1:02 ng hapon, habang kasalukuyang may mga klase, sunod-sunod na putok ng baril ang narinig mula sa room 159 ng Cattle Laboratories na matatagpuan sa tapat ng kilalang bell tower ng university. Sa loob ng silid na iyon, 7 beses na binaril ang Associate Professor of Physics na si Zijian at idineklarang nasawi sa mismong lugar ng insidente. Kasabay ng pagputok ng mga baril ay nagkagulo ang mga tao, nagsisigawan at nagtakbuhan upang makaligtas, habang mabilis namang tumakas ang salarin sa gitna ng kaguluhan. Ilang sandali lamang ang lumipas. Agad na nagpadala ang universidad ng mga text message at email alert upang balaan ang lahat na may armadong individual na itinuturing na mapanganib na nasa loob pa ng campus. Inatasan ang lahat na manatili sa ligtas na lugar at umiwas sa mga bintana habang isinasagawa ang emergency response. Sinunod ng maraming estudyante ang utos at nagtago sa loob ng mga silid-aralan, ngunit may ilan ding labis ang takot kaya tumalon pa mula sa mga bintana upang makatakas. Kasabay nito, isang saksi ang tumawag sa pulisya at nagbigay ng mahalagang impormasyon kabilang ang pagkakakilanlan ng hinihinalang salarin na isa ring estudyante ng universidad. Mabilis naman na rumesponde ang mga pulis at agad nilang siniguro ang paligid upang maprotektahan ang nasa loob ng campus. Habang nagpapatuloy ang operasyon, tuloy-tuloy ding naglalabas ng mga update ang opisyal na social media accounts ng university at paulit-ulit na pinapaalalahanan ang lahat na manatiling nasa loob hanggang sa tuluyang alisin ang lockdown. Samantala ay sinimulan din ng mga otoridad ang masusing paghahanap sa buong campus upang matunton ang sospek. Sa mismong pinangyarihan ng insidente, natagpo ang wala ng buhay si Zijian na nakahandusay sa gitna ng maraming dugo. Pagsapit ng 2:30 ng hapon, inilabas ng campus police ang larawan ng hinihinalang sospek at hinimok ang publiko na umiwas sa kanya kung sakaling makita siya, habang pinapayuhan ding agad na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Hindi nagtagal, maraming guro at estudyante ang nakapansin na ang lalaking nasa larawan ay si Tylee Chi, isang 34 na anyos na Chinese international student na nasa ikalawang taon ng kanyang PhD program. Si Tylee Chi ay nagsisilbing research assistant sa Department of Applied Physics at ang kanyang PhD advisor ay walang iba kundi ang biktimang si Zijian. Sa puntong iyon ay wala pang nakakaalam kung nasaan ang sospek kaya nagpatuloy ang malawakang paghahanap. Dahil dito ay lalo pang pinaigting ng mga otoridad ang kanilang operasyon sa loob at paligid ng universidad. Mahigit 50 sasakyan ng pulisya na may umaalingaw-ngaw na mga sirena ang dumagsa sa campus, habang umiikot naman sa himpapawid ang mga helicopter bilang bahagi ng search operation. Nakibahagi rin ang FBI sa paghahanap at investigasyon upang mapabilis ang pagtunton sa sospek. Samantala, bandang 2:21 ng hapon ay nakatanggap ang lokal na pulisya ng tawag mula sa isang residente na nagsabing nakita niya ang hinihinalang salarin malapit sa kanilang bahay. Wala pang 10 minuto matapos matanggap ang impormasyong iyon. Natunton at naaresto ng mga pulis si Tylee Chi sa layong humigit kumulang 2 milya mula sa campus habang papunta umano sa kanyang apartment. Isinailalim siya agad sa pagtatanong ngunit mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa insidente. Ayon sa kanya, umalis lamang siya sa campus matapos matanggap ang emergency alert tungkol sa pamamaril. Bukod sa pagtanggi sa insidente ay sinabi rin ni Tylee Chi na wala siyang naging alitan kay Zijian at iginiit pa niyang wala siyang pagmamay-aring baril. Gayunpaman, nang siya ay kapkapan ng mga pulis ay wala rin silang nakitang anumang armas na kanyang dala. Sa kabila nito, isinakay siya sa sasakyan ng pulisya habang nakaposas at dinala sa kustodiya para sa mas malalim na investigasyon. Samantala, matapos ang halos 3 oras na masusing paghahalughog sa buong campus,
kinumpirma ng mga otoridad na wala nang umiiral na banta sa kaligtasan ng publiko. Pagsapit ng 4:40 ng hapon, opisyal nang inanunsyo ng unibersidad ang pagwawakas ng lockdown at pinayagang makabalik sa normal ang operasyon. Bagamat natapos na ang emergency response ay nanatili pa ring mabigat ang damdamin ng maraming estudyante, guro at kawani dahil sa nangyaring trahedya. Kinabukasan ay nagsagawa ng press conference ang unibersidad at ang mga kinatawan ng law enforcement upang ipaliwanag ang mga nalalaman nila tungkol sa insidente at magbigay pugay kay Professor Zijian. Makalipas ang 2 araw mula nang mangyari ang pamamaril, eksaktong 1:02 ng hapon ay nagsagawa ang University of North Carolina ng isang seremonyang pang-alala para sa kanya. Nang gabing iyon ay nagsama-sama rin ang mga guro at estudyante sa isang candlelight vigil na inorganisa ng unibersidad bilang pag-alala sa kanyang buhay at mga naiambag. Habang nagaganap ang seremonya ng paggunita ay tuloy-tuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad si Tylee Chi. Bilang isang international student na nasa Estados Unidos gamit ang study visa, hindi siya pinahihintulutang legal na magkaroon ng sariling baril. Dahil dito, isang mahalagang tanong ang agad na lumitaw sa investigasyon. Saan niya nakuha ang ginamit na armas? Sa pagsusuri ng mga investigator sa kanyang computer ay natuklasan nila ang mga login credentials para sa 2 magkaibang online gun forums. Mula roon ay natuntun nila ang isang individual na nakipag-ugnayan kay Tylee Chi bago ang insidente. Nang makapanayam ito ng pulisya ay sinabi niyang ilang araw bago ang pamamaril ay naibenta niya ang isang Glock 43X sa isang lalaking Asyano at nang ipakita sa kanya ang larawan ni Tylee Chi, kinilala niya ito bilang ang mismong bumili ng baril. Sa ikalawang araw matapos ang insidente, isang empleyado ng shooting range sa Wake County malapit sa Chapel Hill ang kusang loob na nakipag-ugnayan sa pulisya. Ayon sa kanyang ulat, 2 beses umanong bumisita roon si Tylee Chi noong ika-17 ng Agosto at muli noong ika-27 ng Agosto, isang araw bago ang pamamaril. Sa mga pagbisitang iyon ay gumamit siya ng isang 9mm na baril para sa target practice at bumili rin ng 2 kahon ng 9mm ammunition. Bilang bahagi ng patakaran ng shooting range, kinakailangan ang pagbibigay ng emergency contact ng bawat customer. Nakakagulat na ang inilagay ni Tylee Chi bilang kanyang emergency contact ay walang iba kundi ang mismong biktimang si Zijian. Nang ikumpara ng mga investigador ang ebidensya ay napag-alamang tumutugma ang mga bala na binili ni Tylee Chi sa mga basyong na-recover sa crime scene, habang ang baril na ginamit niya sa shooting range ay kapareho rin ng modelong iligal niyang nabili online. Batay sa mga nakalap na ebidensya, lumitaw na ang krimen ay hindi basta impulsibong pangyayari kundi isang planadong pagpatay. Samantala ay mabilis na kumalat sa social media ang balita tungkol sa pamamaril at kasabay nito ang iba't ibang impormasyon tungkol kina Tylee Chi at Zijian. Marami ang naginalang ugat ng insidente ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng isang graduate at ng kanyang academic advisor. At may ilan ding nagpalagay na maaaring nakaramdam ang suspect ng matinding panggigipit o hindi patas na pagtrato mula sa kanyang professor na kapwa Chinese. Bagamat may mga naitalang katulad na kaso sa akademya kung saan nagkaroon ng seryosong alitan sa pagitan ng mga estudyante at kanilang mga advisor, hindi tumutugma ang mga paunang natuklasan sa ganitong paliwanag. Ipinanganak si Zijian noong 1985 sa isang pamilyang magsasaka sa Jiangming City, bansang China. Mula pa sa murang edad ay kapansin-pansin na ang kanyang husay sa pag-aaral, dahilan upang siya ay makapasok sa Huazhong University of Science and Technology, na isa sa mga nangungunang universidad sa China. Doon niya natapos ang kanyang pag-aaral bago lumipat sa Estados Unidos noong 2008 upang ipagpatuloy ang kanyang akademikong karera. Sa pamamagitan ng sipag, disiplina at natatanging kakayahan sa pananaliksik ay mabilis siyang umangat sa larangan ng akademya. Noong 2011, natamo niya ang kanyang PhD sa Materials Engineering mula sa Rensselaer Polytechnic Institute kung saan nakapaglathala siya ng 17 research papers sa loob lamang ng 3 taon. Matapos ang kanyang postdoctoral research sa University of Chicago,
Naging assistant professor siya sa Clarkson University bago tuluyang lumipat sa University of North Carolina at Chapel Hill noong 2019 bilang associate professor sa Department of Applied Physics, kung saan nakapagtatag siya ng sarili niyang research laboratory. Dahil sa kanyang dedikasyon ay nakaahon siya sa kahirapan at nabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya sa Estados Unidos. Noong Enero ng 2023, bago pa man siya mag-40 taong gulang ay iginawad sa kanya ang tenure, isang malaking pagkilala sa kanyang larangan. Hindi lamang siya hinangaan dahil sa kanyang mga akademikong tagumpay, kundi pati sa kanyang pagkatao. Ayon sa kanyang mga kasamahan at mga estudyante, mahinahon siyang magsalita, mahusay makinig, may positibong pananaw sa buhay at laging handang tumulong sa mga kabataang researchers. Kilala rin siya bilang isang propesor na may mahusay na pagkikitungo at bihirang magkaroon ng alitan sa sinuman. Sa kabila ng kanyang matagumpay na propesyon ay dumaan din siya sa mga personal na pagsubok. Nahaharap siya noon sa proseso ng diborsyo at usapin sa kustodiya ng kanyang mga anak at pati na rin sa mga alitan sa pamilya ng kanyang asawa. Gayunpaman, ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya, hindi nito naapektuhan ang kanyang dedikasyon sa trabaho at patuloy siyang namuhay ng tahimik habang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang guro at mananaliksik. Sa kabilang banda, ang landas ni Tylee Chi ay naging ganap na naiiba. Bagamat pareho silang nagmula sa mahihirap na pamilya at nagsumikap upang makamit ang tagumpay sa akademya, magkaiba ang direksyong tinahak ng kanilang mga buhay. Sa huli, nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang trahedyang walang sinuman ang nakapaghanda. Si Tylee Chi ay ipinanganak noong 1989 sa isang mahirap na pamilya sa Fengqiu County, Xinjiang City, Henan Province, China. Tulad ni Zijian, lumaki rin siya sa kanayunan ngunit kabilang ang kanilang pamilya sa mga opisyal na kinikilalang pinakamahirap sa kanilang baryo. Ang kanyang ina ay isang may bahay, samantalang ang kanyang ama na may mahinang kalusugan ay kumikita lamang sa mga pansamantalang trabaho. Ang pangunahing ikinabubuhay nila ay ang pagsasaka sa humigit kumulang 1 acre na lupa. Dahil dito ay maagang nasanay si Tylee Chi at ang kanyang mga nakababatang kapatid sa hirap ng buhay, kabilang ang manipis na kasuotan tuwing taglamig at simpleng pagkain na kadalas sa steamed buns at atsarang gulay. Sa kabila ng kanilang kaligayan, nanatili siyang determinado sa pag-aaral at naniwalang ito ang magiging susi upang makaahon sila sa kahirapan. Sa National College Entrance Examination ng China, nakakuha siya ng 603 sa kabuuang 750 points. Bagamat mataas na ang kanyang marka, hindi pa rin siya nasiyahan kaya nagpasya siyang muling kumuha ng pagsusulit. Upang hindi na madagdagan ang gastusin ng kanyang pamilya, siya ay nag-enroll sa isang libreng paaralan para sa mga estudyanteng naghahanda muli upang kumuha ng entrance examination. Nang sumunod na taon ay muling kumuha ng pagsusulit sina Tylee Chi at ang kanyang nakababatang kapatid at sa pagkakataong ito ay kapwa sila nakakuha ng 624 sa kabuuang 750 points. Dahil sa kanilang mataas na marka ay natanggap si Tylee Chi sa School of Physics and Technology ng Wuhan University, habang ang kanyang kapatid naman ay nakapasok sa Energy, Power and Automation Program ng Xi'an Jiaotong University. Hindi nagtagal ay naging tampok sa media ang kanilang kahangahangang tagumpay at ang kwento ng kanilang pamilya na nagsilbing inspirasyon sa maraming tao. Noong 2010 ay inilathala ng Henan Daily ang isang artikulo tungkol sa dalawang magkapatid na nakakuha ng 624 points sa college entrance examination. Kalakip nito ang isang larawan nila sa kanilang payak na silid habang hawak ang kani-kanilang liham ng pagtanggap sa kolehiyo. Sa kabila ng kahirapan ng kanilang pamumuhay ay kapansin-pansin ang kanilang masasayang ngiti at ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao. Kasunod nito ay nagpaabot ng tulong ang mga lokal na opisyal, ilang negosyo at mga philanthropist upang masuportahan ang pamilya Chi. Sila ang sumagot sa matrikula at iba pang gastusin ng magkapatid sa kanilang unang taon sa kolehiyo at dahil dito ay nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay.
Nagtungo si Tai Lichi sa Wuhan, ang parehong lungsod kung saan minsang tinahak din ni Zijian ang kanyang mga pangarap at marami ang umaasa na magpapatuloy ang kwento ng kanilang pag-ahon mula sa kahirapan. Gayunpaman, matapos ang kanyang unang taon sa universidad ay pansamantala niyang ipinagliban ang kanyang pag-aaral at umuwi sa kanilang probinsya. Ayon sa isang kamag-anak ng pamilya ay nakaranas umano siya ng mga suliraning may kaugnayan sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Kaya dinala siya ng kanyang mga magulang sa ospital upang mabigyan ng gamot. Nanatili siya sa kanilang bahay sa loob ng mahabang panahon upang ipagpatuloy ang kanyang gamutan bago muling bumalik sa universidad. Makalipas ang isang taon ay ipinagpatuloy ni Tai Lichi ang kanyang pag-aaral at kalaunan ay nagtapos matapos ang 5 taon. Habang nasa campus ay napansin ng marami na tahimik siya at tila walang gaanong pakialam sa kanyang panlabas na anyo. Madalas siyang magsuot ng iisang kasuotan, mahaba ang kanyang buhok at bihirang magbigay pansin sa kanyang personal na kalinisan. Dahil sa kanyang gusgusing hitsura at pagiging mapag-isa ay lalo siyang nahirapang makihalubilo sa ibang tao. Noong 2015, matapos magtapos sa Wuhan University, hindi siya nagpatuloy sa master's degree. Sa halip ay nagtrabaho siya sa isang private research institute sa Suzhou na nakatuon sa pag-aaral ng mga bagong materyales. At makalipas ang 1.5 taon, lumipat siya sa Southern University of Science and Technology kung saan naging research assistant siya sa isang research team ng Department of Physics. Nagtaka ang ilan sa kanyang naging desisyon dahil para sa kanila, kung layunin niya ang magkaroon ng malaking ambag sa akademya, tila nasayang lamang ang halos 2 taon sa Research Institute. Gayunpaman, sa panahong iyon ay nakapaglathala pa rin siya ng isang research paper bilang first author at 2 bilang co-author na nagpapakitang mayroon siyang kakayahan sa pananaliksik. Kasabay ng kanyang mga akademikong tagumpay ay napansin din ng kanyang mga kasamahan ang pagbabago sa kanyang ugali. Ayon sa kanila, madalas siyang maging matigas ang paninindigan, labis na papaghinala at hindi madaling tumanggap ng payo. Sa halip na sundin ang mas praktikal na paraan, madalas niyang piliing gawin ang mga bagay na mas mahaba at mas komplikadong proseso. Dahil sa kanyang pagiging sarado at mahirap makipag-ugnayan sa iba, naging mahirap para sa kanyang mga kasamahan ang makabuo ng maayos na komunikasyon sa kanya. At habang nangyayari ito ay patuloy ding humaharap sa mabibigat na pagsubok ang kanyang pamilya. Na-diagnose ng lung cancer ang kanyang lola habang ang kanyang ama naman ay nagkaroon ng lymphoma. Bagamat kapwa may trabaho na sila ng kanyang nakababatang kapatid ay hindi pa rin nila maibsan ang lumalaking gastusin sa pagpapagamot. Pagsapit ng 2019, isang bagong pagkakataon ang dumating nang makatanggap si Tai Lichi ng alok sa Louisiana State University upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Department of Mechanical Engineering. Matagal ng pangarap ni Tai Lichi ang makapag-aral sa ibang bansa. Sa panahong iyon ay kagagaling lamang ng kanyang ama sa isang operasyon at kinakailangan pa rin itong uminom ng gamot araw-araw. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan, ipinagmalaki ng kanyang pamilya ang kanyang tagumpay at sama-sama nilang pinag-ipunan ang kanilang makakaya upang maipadala siya sa Estados Unidos. Bit-bit ang bigat ng problemang pinansyal ng kanilang pamilya at pag-aalala sa kalagayan ng kanyang ama. Nagtungo si Tai Lichi sa Estados Unidos upang simulan ang kanyang PhD at tulad ng kanyang karanasan sa China, nanatili siyang tahimik at kakaiba ang pakikitungo sa komunidad ng mga international student. Nahihirapan siyang makipag-usap sa English na nagdulot ng mga hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga kaklase, mas matatandang estudyante at maging sa kanyang academic advisor. Hindi nagtagal ay umalis siya sa WeChat group ng mga estudyante, binura ang kanyang mga kaklase sa contact list at halos tuluyang inilayo ang sarili mula sa komunidad ng mga international students sa paaralan. Ang kanyang pagiging hiwalay sa iba ay nakaapekto rin sa kanyang akademikong pag-unlad. Dahil sa hindi niya pagkumpleto ng ilang responsibilidad, inirekomenda ng kanyang Korean advisor sa Louisiana State University na alisin siya sa kanyang posisyon bilang teaching assistant.
Sa pagkakataong iyon ay inatasan siya ng kanyang propesor na magsagawa ng pananaliksik na nangangailangan ng paggamit ng isang bagong laboratory equipment. Isang senior student mula sa Shandong ang tanging may alam kung paano ito gamitin at kusang nag-alok na turuan siya. Ngunit tinanggihan ni Tai Lichi ang tulong at pinili niyang pag-aralan ito ng mag-isa. Sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, sinubukan niyang unawain ang kagamitan ng walang gabay, ngunit hindi pa rin niya ito nagawang gamitin ng maayos. Dahil sa kakulangan ng komunikasyon, pagtanggi sa payo ng iba at hirap sa pakikipagtulungan, wala siyang nailathalang research paper sa loob ng 2 taon niya sa universidad. Pagsapit ng taglagas ng taong 2020, dumating ang isa pang mabigat na pagsubok nang biglang magkasakit ang kanyang ina. Dahil sa kakulangan sa pinansyal ay naantala ang kanyang pagpapagamot at kalaunan ay pumanaw siya dahil sa multiple organ failure. Kasabay nito, kasagsagan ng COVID-19 pandemic kung kailan naging napakahirap at napakamahal ng paglalakbay pauwi sa China. Dahil sa komplikadong travel restrictions at mataas na halaga ng pamasahe na umabot sa humigit kumulang 100,000 RMB o $14,000, hindi nakauwi si Tai Lichi upang dumalo sa libing ng kanyang ina. Hindi malinaw kung gaano kalaki ang naging epekto ng pagkawala ng kanyang ina sa kanyang kalagayan. Gayunpaman, dahil hindi maganda ang kanyang academic performance ay natapos ang kanyang PhD candidacy at sa halip ay ginawaran siya ng master's degree sa material science noong 2021. Sa edad na 32, habang marami sa kanyang mga kaedad ay nagsisimula ng magkaroon ng matatag na karera o pamilya, tila lalo siyang nanatiling nakatuon lamang sa pagkamit ng tagumpay sa akademya. Para kay Tai Lichi, ang pagkakaroon ng mataas na antas ng akademikong tagumpay ay tila naging daan patungo sa buhay na nais niyang makamit. Isang araw ay sinabi niya sa kanyang mga kasamaan sa laboratorio na mababa ang antas ng akademiko roon at nais niyang pumunta sa isang mas magandang lugar upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Ang tinutukoy niyang bagong pagkakataon ay ang University of North Carolina at Chapel Hill kung saan siya natanggap sa PhD program sa Applied Physics noong 2021 at nagsimulang mag-aral noong 2022. Bago siya umalis ay napansin ng ilan na naging malamig at tila mayabang ang kanyang pakikitungo sa ilang kasamahan. Ang University of North Carolina at Chapel Hill ay isang prestihiyosong pampublikong research university sa Estados Unidos na kilala sa mataas nitong antas ng edukasyon at pananaliksik. Para kay Tai Lichi, ang pagpasok sa institusyong ito ay isang bagong pagkakataon upang muling buuin ang kanyang akademikong pangarap. Noong 2022, bilang first-year PhD student, nakilala ni Tai Lichi si Zijian na tulad niya ay nagsimula rin sa simpleng pinagmulan. Bilang Associate Professor sa Department of Applied Physics, tinanggap ni Zijian si Tai Lichi sa kanyang research group na nakatuon sa nano-optical synthesis at detection. Sa ilalim ng kanyang paggabay ay mabilis na umunlad ang akademikong performance ni Tai Lichi. Bagamat wala pa siyang nailathalang research paper sa kanyang naunang universidad, nakapaglathala siya ng isang pag-aaral bilang first author sa loob lamang ng 6 na buwan. Ayon sa research paper, malaki ang naging kontribusyon ni Zijian sa pamamagitan ng pagsasagawa ng computational simulations, pagbibigay ng suporta sa pananaliksik at pagtulong sa pagsulat ng manuscript. Samantala, si Tai Lichi naman ang namahala sa mga eksperimento at pagsusuri ng datos kasama ang iba pang miyembro ng grupo. Ipinapakita nito na malaki ang naging suporta ni Zijian sa kanyang estudyante at maaaring naging mahalagang dahilan kung bakit mabilis na umunlad ang kanyang akademikong karera. Gayunpaman, sa halip na makita lamang ito bilang paggabay ay may indikasyong iba ang naging interpretasyon ni Tai Lichi sa sitwasyon. Noong Hulyo ng taong 2022, habang nasa kritikal na yugto ng paghahanda ng isang manuscript para sa isang nangungunang academic journal, nagbahagi si Tai Lichi ng mga pahayag sa kanyang Twitter account kung saan sinabi niyang pakiramdam niya ay nalalabag ang kanyang privacy. Ayon sa kanya,
Nararamdaman niyang nagtatrabaho siya hindi lamang dahil sa sariling interes, kundi upang ipakita sa kanyang supervisor na siya ay nagsisikap. Sinabi rin niya na ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay tila nagiging hadlang sa kanyang trabaho dahil kailangan pa niyang kumbinsihin ang sarili na ginagawa niya ang kanyang pananaliksik dahil gusto niya ito at hindi lamang upang mapasaya ang ibang tao. Sa mga pahayag na ito, makikita ang lumalalim niyang pakiramdam na hindi siya lubos na nauunawaan sa kanyang kapaligiran sa akademya. Bukod dito ay nag-like rin siya sa ilang post sa Twitter na naglalaman ng mga pahayag na nagpapahiwatig ng kanyang pananaw, tulad ng paniniwalang tama ang kanyang sariling pananaw habang mali naman ang kanyang propesor, pati na rin ang mga katanungan tungkol sa pagpili ng isang mabait at hindi mapanganib na tagapayo. Ipinapakita nito na maaaring iba ang naging pananaw niya sa paraan ng paggabay ni Zijian. Ang isang bagay na maaaring nakita ng iba bilang suporta at mentorship ay tila naranasan niya bilang isang uri ng panghihimasok. Kalaunan ay nagsimula rin siyang magbahagi ng mga komento na kumukwestiyon sa estilo ng pamumuno ni Zijian. Para kay Tai Lichi, ang isang leader ay hindi maaaring laging maging mabuti kung nais nitong mapanatili ang kahusayan ng isang organisasyon dahil ang labis na pag-iwas sa hindi pagkakaunawaan ay maaari umanong humantong sa pagbaba ng pagiging productivity at motivation ng mga miyembro ng grupo. Ayon pa sa kanyang pananaw, ang paulit-ulit na pagtatalo tungkol sa maliliit na issue ay mas nakakapinsala kaysa sa anumang benepisyong maaaring makuha mula sa panalo ng isang argumento. Kasabay ng kanyang reklamo tungkol sa mababang sahod, limitadong benepisyo sa akademya at pagod na dulot ng pagtatrabaho nang wala umanong tunay na interes, unti-unting lumitaw na sinisisi niya kahit bagya ang kanyang advisor. Sa kanyang pananaw, ang pagiging mabuting tao ni Zijian ang isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari ang mga problemang nararanasan niya. Sa mga sumunod niyang mga post ay lalo pang naging malinaw ang kanyang pananaw. Noong Agosto, binanggit ni Tai Lichi sa Twitter ang salitang bullying at sinabi niyang nahihirapan siya sa kanyang pakikitungo sa ibang tao. Ayon sa kanya, ibinahagi niya ang mga problemang ito kay Zijian sa pag-asang matutulungan siya ng kanyang advisor upang makapagtuon siya ng pansin sa kanyang akademikong pananaliksik. Kasabay nito, iginiit din niya na wala siyang balak baguhin ang kanyang sarili maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Habang lumilipas ang mga buwan, tila lalo pang lumalala ang kanyang kalagayang emosyonal at nadagdagan pa ito ng isa pang mabigat na pangyayari mula sa China. Pumanaw ang kanyang ama matapos muling bumalik ang kanyang cancer. Muli, hindi na naman siya nakauwi sa kanilang bansa upang makadalo sa libing. Ang lahat ng responsibilidad para sa mga seremonya ng paglilibing ay naiwan sa kanyang nakababatang kapatid. Sa kabila ng mga personal na pagsubok na ito, noong ika-3 ng Oktubre taong 2022 ay matagumpay na nailathala ni Tai Lichi ang kanyang kauna-unahang academic paper. Pagsapit naman ng Nobyembre ay muling naglabas si Tai Lichi ng serye ng mga mensahe sa kanyang Twitter. Isinulat niya na may mga taong tinatawag siyang tamad at sinusubukang pilitin siyang patunayan na siya ay masipag. Para sa kanya, ang ganitong mga kilos ay hindi pagtulong kundi isang paraan lamang upang pakialaman ang kanyang pribadong buhay. Idinagdag pa niya na sa kanyang pananaw, ang layunin ng mga taong ito ay magsumbong sa kanyang principal investigator o PI upang kontrolin ang kanyang kilos sa pamamagitan ng mga kwento tungkol sa kanya. Nang tanungin niya umano ang kanyang PI tungkol dito, itinanggi naman ito na may lumalapit upang magreklamo sa kanya. Gayunpaman ay inilarawan pa rin niya ang sitwasyon bilang isang uri ng panghihimasok sa kanyang pribadong buhay. Patay sa kanyang mga isinulat, naniniwala si Tai Lichi na siya ay minamasdan at pinag-uusapan ng mga tao sa kanyang likuran. Habang lumilipas ang panahon, tila lalo siyang nahirapang magtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya at maging ang payo o tulong mula sa iba ay madalas niyang nakikita bilang isang uri ng panghihimasok. Halimbawa, sa isang Twitter post noong 2023, gumamit siya ng mapanlait na termino upang ilarawan ng isang babaeng estudyante na sinubukan umano siyang tulungan. Para kay Tai Lichi,
Ang ganitong mga kilos ay nagdudulot lamang sa kanya ng pakiramdam na minamaliit siya ng ibang tao. Dahil sa ganitong pananaw sa kanyang mga pakikipag-ugnayan, naging mahirap para sa iba na magkaroon ng normal na komunikasyon sa kanya. Nanatili siyang walang malalapit na kaibigan kahit madalas niyang ipinapahayag online ang kagustuhan niyang magkaroon ng mga bagong kakilala. Sa kabila nito, noong ika-30 ng Hulyo taong 2023, nailathala niya ang kanyang ikalawang research paper bilang lead author sa isa na namang nangungunang academic journal. Gayunpaman, mula sa pagpili ng direksyon ng pananaliksik, pagsasagawa ng computational simulations hanggang sa paghahanda ng manuscript, malaking bahagi ng proyekto ang sinusuportahan ni Zijian. Sa loob lamang ng humigit kumulang 1.5 taon, malaki ang naging ambag ng kanyang advisor sa pag-unlad ni Tai Lichi at maaaring umaasa siya na sa pamamagitan ng paggabay ay matutulungan niya itong magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa akademya. Sa ilalim ng isang mahusay na advisor at isang mataas na antas ng research environment, nakamit ni Tai Lichi ang ilang mahalagang tagumpay. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga narating ay tila nananatili ang mga personal na hinanaing at pagkalito na dala niya mula sa mga nakaraang karanasan. Sa isang hiwalay na insidente, napag-alamang minsang na-access ni Tai Lichi ang account ng isang babaeng estudyante at nag-download ng mga email sa isang external storage device. Lumilitaw na ang ginawa niyang ito ay kaugnay ng kanyang paniniwalang siya ay iniinsulto ng naturang estudyante. Ipinakita ng pangyayaring ito na ang kanyang mga hinaing ay nagsimulang lumampas mula sa mga saloobin at reklamo tungo sa aktwal na mga kilos. Mula pa lamang noong ikalawang semester ng 2022, naniniwala si Tai Lichi na siya ay nakakaranas ng bullying, paglabag sa kanyang privacy at hindi pagkilala sa kanyang halaga. Humingi siya ng tulong kay Zijian ngunit sa kanyang pananaw ay hindi naging sapat ang naging tugon ng kanyang advisor na lalo pang nagpalalim sa kanyang sama ng loob. Ngunit nananatiling mahalagang tanong kung bakit si Zijian na ayon sa mga nakakakilala sa kanya ay nakatuon sa pananaliksik at pagtulong sa kanyang mga estudyante ang naging sentro ng galit ni Tai Lichi. Bagamat hindi pa tapos ang buong legal na proseso, may isang pangyayaring naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Noong Hulyo ng 2023, nagpadala si Zijian ng email sa kanyang dating PhD advisor kung saan iniulat niya ang isang graduate student na umano'y nakararanas ng seryosong suliraning may kaugnayan sa kalusugang pangkaisipan. Inilarawan niya ang estudyante bilang may matinding paranoia at nagpahayag ng pag-asang makapagtapos ito ng mas maaga upang mapanatili ang katatagan ng kanilang research environment. Iniulat din niya ang sitwasyon sa departamento ng universidad at batay sa mga impormasyong lumabas sa kaso, lumilitaw na si Tai Lichi ang tinutukoy sa email. Nauna nang sinabi niyan sa kanya na wala siyang nakikitang ebidensya na siya ay pinag-uusapan, binubuli o nilalabag ang kanyang privacy. Sa halip na baliwalain ang kanyang mga hinaing, maaaring nakita niyan ang sitwasyon bilang isang problemang nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa at suporta. Bilang kanyang advisor, napansin niyan ang pagbabago sa kalagayan ni Tai Lichi at nagpasya siyang iulat ito sa mga taong maaaring makatulong. Gayunpaman ay hindi malinaw kung nagkaroon ba ng formal na pag-uusap ang universidad kay Tai Lichi o kung may iba pang hakbang na isinagawa bago naganap ang trahedya. Batay sa mga naging pahayag at impormasyon mula sa investigasyon, maaaring naramdaman ni Tai Lichi na nagbago ang pakikitungo ni Zijian sa kanya. Ang mentor na dati niyang pinagkakatiwalaan ay maaaring nagsimulang makita niya bilang isa sa mga taong kumukontra sa kanya na nagdulot ng matinding pagkadismaya. Lumaki si Tai Lichi sa isang mahirap na pamilya at dumaan sa maraming pagsubok kabilang ang pag-uulit ng entrance examination, pansamantalang paghinto sa pag-aaral at pagkawala ng kanyang mga magulang dahil sa karamdaman. Sa kabila nito ay nagsumikap siyang makapag-aral sa ibang bansa at maabot ang mataas na antas ng tagumpay sa akademya. Ngunit matapos ang 5 taon ng pag-aaral at pananaliksik sa Estados Unidos, maaaring nakita niya ang kanyang pagkakataon sa akademya bilang huling daan patungo sa buhay na matagal niya nang pinapangarap. Dahil dito,
Naging mahirap para sa kanya ang pagtanggap sa kabiguan o pananaw ng ibang tao tungkol sa kanyang kalagayan. Sa kanyang pananaw, tila ang bawat pagkabigo ay may ibang taong responsable, habang ang tagumpay ni Zijian ay naging salamin ng mga bagay na hindi niya matanggap tungkol sa sarili. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga hinaing at pagkabigo ay tila naituon kay Zijian. Habang lumalalim ang kanyang paniniwalang nawawala ang kanyang kinabukasan, lumitaw ang posibilidad na doon nabuo ang kanyang pagnanais na gumanti. Para kay Zijian, gayunpaman, isa itong trahedyang hindi niya kailanman dapat naranasan. Noong ika-1 ng Agosto 2023, ilang linggo bago ang insidente ay nagbahagi si Ty Lichy ng kanyang huling post sa Twitter na naglalaman lamang ng tanong na, ano ang katotohanan o what is truth? Makalipas ang ilang linggo, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa loob ng campus at doon tuluyang nagtapos ang buhay ni Zijian, libu-libong kilometro ang layo mula sa kanyang sariling bayan. Matapos ang kanyang pag-aresto ay dinala si Ty Lichy sa Orange County Jail at noong ika-29 ng Agosto 2023, umarap siya sa Orange County Superior Court kung saan formal siyang kinasuhan ng first-degree murder at illegal na pagdadala ng baril sa loob ng campus. Bagamat maaari siyang marap sa pinakamabigat na parusa, sinabi ng mga prosecutor na hindi nila hihilingin ang death penalty at sa halip ay isusulong ang habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parole. At habang hinihintay ang mga susunod na pagdinig, isinailalim siya sa magkahiwalay na mental health evaluation mula sa prosecution at depensa. Parehong lumabas sa mga pagsusuri na maaaring mayroon siyang untreated schizophrenia. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi na mayroon siyang problema sa pag-iisip at tumutol siya sa mga resulta ng pagsusuri. Hiniling din niyang palitan ang kanyang mga abogado matapos sabihin niyang nawalan siya ng tiwala sa kanila. Noong ika-27 ng Nobyembre taong 2023, sinabi ng hukom na habang nakakulong si Ty Lichy ay nakitaan siya ng mga palatandaan ng hallucinations, delusions at hindi organisadong pag-iisip na nakaapekto sa kanyang kakayahang maunawaan ang legal na proseso. Dahil dito ay iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa isang regional psychiatric hospital para sa karagdagang pagsusuri at paggamot. Sa ngayon, nananatiling hindi malinaw kung kailan siya magiging angkop na humarap sa paglilitis. Kung mapapatunayang kaya niyang maunawaan ang proseso ng korte, magpapatuloy ang normal na paglilitis, ngunit kung mapapatunayang malaki ang naging epekto ng kanyang kondisyon sa pag-unawa niya sa kanyang mga ginawa, maaari itong makaapekto sa kanyang legal na pananagutan. Hanggang ngayon ay nananatili siya sa ilalim ng pagsusuri at gamutan. Hindi pa rin natatagpuan ng mga otoridad ang baril na ginamit sa insidente at hindi pa rin niya ibinubunyag ang tunay na motibo sa likod ng kanyang ginawa. Noong ika-29 ng Agosto 2024, isang taon matapos ang trahedya ay muling nagtipon ang mga guro at estudyante ng University of North Carolina at Chapel Hill sa Bell Tower upang alalahanin si Professor Zijian. Marami ring batang propesor at mananaliksik mula sa universidad ang nagbigay ng tulong pinansyal para sa kanyang mga magulang at mga anak. Batay sa mga impormasyong lumabas sa kaso, may mga palatandaan ng mga suliraning may kaugnayan sa kalusugang pangkaisipan si Ty Lichy noong mga naunang taon ng kanyang buhay akademiko, bagamat hindi pa rin malinaw ang eksaktong diagnosis sa kanya noong mga panahong iyon. Matapos siyang lumipat sa ibang bansa, ang mga problemang ito ay tila hindi nabigyan ng sapat na atensyon habang nadagdagan pa ng matinding pressure sa akademya at matagal na pag-iisa. Sa huli, ipinapakita ng kasong ito na ang dalawang taong nagmula sa magkahalintulad na pinagmulan ay maaaring humantong sa magkaibang landas. Ang tagumpay ni Zijian ay patunay ng lakas ng sipag at edukasyon, ngunit ipinakita rin ng trahedyang ito na hindi sapat ang tagumpay upang burahin ang mga sugat at pagsubok na dala ng nakaraan. Sa 7 putok ng baril, natapos ang buhay ng isang propesor na iginagalang ng marami na nag-iwan ng matinding dalamhati sa kanyang pamilya at komunidad. Nagsisilbi itong paalala sa kahalagahan ng pag-unawa, suporta at pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan.
Dito nagtatapos ang ating tampok na kaso. Kung naging makabuluhan ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at suportahan ang ating channel. Maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating dokumentaryo.